Ito ang US dollar. Ito ang official currency ng United States at ng mga teritoryo nito. At ilang mga bansa ang gumagamit din ito bilang kanilang opisyal na pera. Sa totoo lang, ang US dollar ay kilala bilang world's reserve currency. Kaya paano naman naging sadyang makapangyarihan ng pera na ito? Hello mga kaibigan! Sa ating unang video para sa panibagong taon na ito ay ating tatalakayin ang mga dahilan kung bakit ang US dollar ang pinakamakapangyarihang pera sa buong mundo. It seemed to cut my learning curve. Tara at simulan na natin! Nasa humigit kumulang $1.8 trillion ng US currency ang ngayon ay nagsisirculate sa buong mundo. At pinaniniwalaan na 2/3 ng $100 bills at halos kalahati naman ng $50 bills ang nasa labas ng United States. Para sa ating kaalaman, ang US dollar ang de facto global currency. Even I couldn't get inside. Ang ibig sabihin nito, ito ay iniingatan ng maraming gobyerno bilang reserves. Shit. Crazy, right? At maraming mga tao, maging mga kumpanya, ang nagtitiwala sa pera na ito para sa international trade. Maging sa kasagsagan ng coronavirus pandemic na nakaapekto ng malaki across global markets, nag-wipe out ito ng trillions of dollars worth ng mga assets, ngunit ang US dollar ay nanatiling hindi naaapektuhan ng kaguluhan na ito. At one point, ito ay mas umangat pa nga ng 4% laban sa ibang mga major currencies gaya ng Euro, Pound, Yen, Canadian Dollar, Swiss Franc, at Swedish Krona. So bakit kaya nagkaroon pa rin ng spike sa value ng US dollar? Sa panahon ng kawalang katiyakan, ang mga investors ay pumupunta sa tinatawag na safe havens. Ang mga investments ay inaasahan na i-hold ang value ng pera sa panahon ng kaguluhan sa merkado. At alam nyo ba na ang unang nakikita sa panahon na ito ay ang currency ng Estados Unidos? Bakit? Well, galing lang naman ito sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Ang United States na in general ay politically at economically stable. At kung nag-iisip ka na ang value ng US dollar ay maaari ring mag-fluctuate, hindi naman ito sasadsad gaya ng nangyari sa Turkish lira o Argentinian peso. Ang lahat ng demand sa dolyar ay maaaring magdulot ng shortages sa panahon ng economic crisis at ito ang magpapalala sa mas malalaki pang problema. Ang America's Central Bank na the Federal Reserve ang responsable sa pag-i-issue ng currency at paggawa ng extra measures upang ma-prevent ang squeeze kapag mayroong rush para sa dolyar. Halimbawa, sa kasagsagan ng financial at coronavirus crisis, nag-set up ito ng number of swap lines sa iba pang major central banks. Sinisiguro nito na mayroong sapat na pera na available para sa investment at spending. Ito ay nakatulong upang ma-stabilize ang currency markets kapag nagkaroon ng pag-akyat ng demand para sa US dollar. Kaya naman paano nga ba eksaktong naging major reserve currency ng buong mundo ang US dollar? Sa matagal ng panahon, ang mga bansa na may developed economies ay nakatied ang pera sa ginto. Subalit noong unang digmaang pandaigdig o World War I, marami sa mga bansang ito ang inabandona ang ganitong gold standard. Sila ay nagsimulang magbayad ng kanilang military expenses gamit ang paper money. At sa huli, ang US dollar na nakatied pa rin sa gold ay nalagpasan ang British pound upang maging world's leading reserve currency. Sa panahon naman ng World War II, nagbenta ang United States ng weapons at supplies sa karamihan ng kanilang mga allies. At ang payment na kinolekta nila para dito ay ginto.
Kaya taong 1947 na-accumulate ng United States ang 70% ng gold reserves ng buong mundo at naiwan ang ibang mga bansa sa malaking kawalan. Upang subukin na maresolbahan ang ganitong kalagayan at iba pang usaping pananalapi, 44 na allied countries ang nagpulong sa Bretton Woods, New Hampshire taong 1944. Dito ay kanilang napagkasunduan na ang pera sa buong mundo ay magbabase sa US dollar na siyang nakalink sa ginto. Sa panahon na nagsimulang mag-build ang mga central banks ng kanilang reserves, ang mga dolyar na ito ay natubos ng ginto na nagpaliit sa stockpile ng gold ng US at nagdulot ng pagkabahala para sa stability ng dolyar. Taong 1971, nagulat ang buong mundo nang tanggalin ni US President Richard Nixon ang pagkakalink ng US dollar sa ginto. Simula noon, ipinanganak ang free floating exchange rates. Ibig sabihin, ang exchange rates ay hindi na nakafix sa gold kung hindi nakabase na sa galaw at puwersa ng market. Sa gitna ng pabago-bagong periods ng market at pagsunod ng inflation, ang US dollar ay nanatili pa ring world's reserve currency. Ang sheer volume at pagiging efficient ng banking system ng Amerika ang naging dahilan kung bakit ang notes ng US ang pinaka-konbinyente at pinakamura na i-trade kumpara sa ibang currencies. Sa kasalukuyan, ang vast majority ng foreign exchange transactions ay isinasagawa gamit ang US dollars at wala nang iba na kahit anong currencies ang pumapantay pa rito. Sa mga nagdaang dekada, ang US ay inakusahan sa paggamit nila ng kanilang currency bilang weapon para sa strategic at geopolitical influence. Isa sa mga halimbawa na nakita ng mga kritiko ay ang pagbibigay ng sanctions ng Trump administration sa North Korea at Iran. Kasama dito ang pagbabawal sa kanila ng paggamit ng US dollar sa trade market. Ang ibang mga ekonomiya ay lubhang umaasa sa American notes kaya naman ito ay pangkaraniwan na nilang ginagamit sa araw-araw na transaksyon. Sa mga ATM sa Cambodia ay makakapag-withdraw ka ng greenback. Outside Cambodia. Pagdating naman sa global scale, makakakita ka ng mga commodities gaya ng metals, energy, at agricultural goods na pangkaraniwang ibinibenta gamit ang US dollar. Narito ang halimbawa kung paano nga ba naiimpluwensyahan ng US dollar ang araw-araw na negosyo. Sabihin na natin na isang jewelry company sa India ang gustong magbenta ng kanilang mga produkto sa isang Canadian department store. Kung ang Canadian retailer ay susubukin na magbayad gamit ang Canadian dollars, ang Indian jeweler ay magsasabi na hindi niya naman alam kung gaano ang halaga ng kanyang pera at sasabihin na hindi niya rin ito magagamit sa India. Samantala, sasabihin naman ng department store na walang mararating ang rupee sa Canada. Kaya naman sila ay magkakasundo na gamitin na lamang ang US dollar sa kanilang transaksyon. Ang dolyar naman na ito ay mapapalitan ng rupee sa India. At kung i-add natin ang lahat ng ganitong transactions na nangyayari araw-araw, ay sadyang napakaraming greenback ang pumapasok sa mga foreign economies. Atin ang napatunayan na ang US dollar ay stable. Ngunit maaaring nag-iisip ka na paano naman kaya ang ibang mga currencies na stable din gaya ng Swiss franc o Singapore dollar. Parehong ang pera na ito ay nanggaling sa politically at economically stable na mga bansa. At totoo nga naman, sadyang napakagandang rason ng mga ito ngunit sa katotohanan, ang mga bansang ito ay lubhang napakababa ng influence at economic power. Ang Switzerland's population ay nasa humigit kumulang 8 million samantalang ang US naman ay mayroong mahigit na 332 million. Tignan na lang natin ang central bank's foreign exchange reserves worldwide. Habang ang majority ng currency reserves ay binubuo ng US dollars, ang euro ay mayroon lamang na 21%. Ang Japanese yen ay nearly 6% at pound sterling naman ay halos 5%.
Sa mga nagdaang taon ay mayroong mga panawagan para sa pagkakaroon ng alternatibong reserve currency mula China at Russia hanggang sa intergovernmental organizations gaya ng United Nations. Sa mga nakaraang taon, ilang mga central banks na ang nagdagdag ng Chinese yuan sa kanilang reserves. Ang pagbibigay din ng US sanctions ang nagtulak sa ibang mga bansa upang i-bypass ang dollar-denominated trading. At ang iba naman ay umaasa na ang world's reserves sa hinaharap ay hindi na matatali sa isang national government. Nakikita nila ang cryptocurrencies gaya na lamang ng Bitcoin na eventually ay kayang pabagsakin ang dolyar. Ngunit gayunpaman, anumang pagbabago sa lakas ng US dollar ay napakalabong mangyari sa isang buong araw lamang. Sa kabila ng mga panawagan para sa alternative na reserve currency, sadyang napakahirap isipin na mayroong ibang bansa ang aagaw sa trono ng US dollar bilang global currency anumang oras sa lalong madaling panahon. Salamat pong muli sa panonood at huwag niyo pong kalilimutan na mag-hit ng subscribe button at i-click ang bell button para ma-notify po kayo sa aking mga bagong upload na videos.